station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your Friendly Radio. bridging the entire archipelago. Radio Natin, Your Friendly Radio. your radio. Radio Natin, Your Friendly Radio. bridging the entire archipelago. Radio Natin, Your Friendly Radio. your radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay ikapito sa buwan ng Mayo 2026 at ika-20 sa buwan ng Julqadza 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP Licensor PB Jawaril, at sa aming news head Miss Noronisa Mamital Kusina. Sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, BCTR Radyo Natin Carolina Abasa. 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may kusyong Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ng ngayong araw ng Huwebes. Ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing S. Mantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Imakakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. At para sa ating ulat panahon, base sa inilabasa ng Pag-asa, May 7, 2026, alas 5 ng umaga. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm.
Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng timog silangan hanggang hilagang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan na 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Ang heat index ay nasa 41 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:28 ng umaga at lulubog si haring araw mamaya alas 5:52 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwangang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa murong. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, inaprobahan na ng Commission on Election or COMELEC in Bank ang akreditasyon ng United Bangsamoro Justice Party or UBJP bilang Regional Parliamentary Political Party para sa 2026 sa Bangsamoro Parliamentary Election. Sa resolution na inilabas ng COMELEC, kinumpirma ng komisyon na natugunan ng UBJP ang lahat ng rekisito matapos makapagsumiti ng mga kinakailangang dokumento alinsunod sa Bangsamoro Electoral Code at sa 2026 BIC Implementing Rules and Regulation or IRR. Ibinasura rin ng COMELEC ang mga pagtutol na inihain nina sa Habudin Panambulan, Usup at Gasanara Dibaraten matapos mabigong mapatunayan ang aligasyon ukol sa umano'y ugnayang pinansyal ng UBJP sa International Humanitarian Help or IHH. Dahil dito, pinayagan ng komisyon ng UBJP na lumahok sa nalalapitan na halalan sa Bangsamoro, kabilang ang paghahain ng mga kandidato para sa mga pwesto sa Parliamentary District Representative. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, opisyal nang naghaina ng kanilang kandidatura ang mga kinatawan ng United Bangsamoro Justice Party or UBJP sa COMELEC. Kahapon, araw ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo, 2026 bilang bahagi ng paghahanda para sa darating na halalan sa kauna-unahang parliamentary eleksyon. Ipinahayag ng grupo ang kanilang kahandaan maglingkod at isulong ang kapakanan ng buong rehiyon ng Bangsamoro sa pamamagitan ng maayos at demokratikong pamamaraan. Kabilang sa mga naghain ang kanilang Certificate of Candidacy or COC si Mansour Ibrahim, tumatakbo para sa Special Geographic Area sa 1st District. Siya ay anak ni MILF Chairman at UBJP President Alhaj Murad Ibrahim. Kasama rin niyang naghain ng kandidatura ang iba pang mga membro ng partido na sina Abdul Nasir Tung Abbas, Maguindanao del Norte District 4, Attorney Serif Abbas, Cotabato City 1st District, Saharumin Kapating Mitimbang, Cotabato City District 2, Professor Hasim Bimantikayan, Cotabato City District 3,
Ayon sa grupo, ang kanilang pakikilahok sa halalan ay patunay ng patuloy na pagpapalakas ng demokrasya at kapayapaan sa rehiyon habang isinusulong nila ang mga layunin at hadikain ng kanilang samahan. 16 na minuto makalipas ang 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyo ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan.
Ano natabuan bapa? Kaadin nga katawang ko. Namba patalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakaya daun ka sa aki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanal mo ko. Na magudasukal nanal mo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay ka dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITPI, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KITPI. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KITPI, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapulungan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, abot na sa mahigit 20,000 supporter ang inaasang dadalo sa masa filing ng Certificate of Candidacy or COC ng mga kandidato ng Bangsamoro Federalist Party
Ngayong araw, ikapito sa buwan ng Mayo 2026 sa Cotabato City, Special Geographic Area, SGA at Maguindanao del Norte. Ayon kay BFP spokesperson Attorney Nagib Sinarimbo, bago ang mass filing, magsasagawa ng motorcade ang mga kandidato kasama ang kanilang mga taga-suporta mula sa Cotabato City Port patungong Governor Gutierrez Avenue. Nilinaw naman ni Attorney Sinarimbo na tanging mga kandidato lamang ang papasok sa Bangsamoro Government Center hanggang sa tanggapan ng COMELEC upang maiwasan ang pagsikip ng daloy ng trapiko. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagbabala ang COMELEC BAR na paigtingin ang pagbabantay sa social media laban sa black propaganda at malisyosong impormasyon para sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. Ayon kay COMELEC BAR Regional Director Attorney Resi Sumalipaw, mahigpit nilang imomonitor ang mga social media accounts ng mga partido, sektor at kandidato. Hihingiin din nila ang official links ng kanilang mga platform para masubaybayan ang online activities. Magpapatupad ang COMELEC ng mekanismo para masawata ang pagkalat ng black propaganda. Sa panahon ng kampanya, ang sinumang lalabag ay posibleng humantong sa diskwalifikasyon. Hinihikayat din ng COMELEC ang publiko na makipagtulungan sa pag-report ng mga kahina-hinalang social media post or account. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Agad na tumanggap ng ayuda ang 200 pamilya ng apektado ng sagupaan ng grupo ng MNLF at MILF sa barangay Baguingad, Dato Udinsinsuat, Maguindanao del Norte. Ang tulong ay mula sa ayudang alay sa Bangsamoro or ALAB sa ilalim ng Humanitarian Response and Services at Project Tabang sa inisyatiba ni Chief Minister Abdurraouf Makakuwa. Pinangunahan ni Tabang Project Manager Bobby Lacua ang pamahagi sa 225 kilos ng bigas para sa mga pamilyang internally displaced person or IDPs. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa ating panghuling balita, nakipagpulong si Chief Minister Abdurraouf Sami Gambar Makakuwa kay Mindanao Development Authority or MINDA Secretary Leo Teriso Magno kahapon upang isulong ang mga hakbang para maiposisyon ang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao bilang pangunahing export gateway ng Mindanao sa ilalim ng Bureau Darussalam Indonesia, Malaysia, Philippine East Asia na Growth Area. Nakatuon ang pulong sa pagpapalakas ng estratehikong papel ng BARM bilang sentro ng kalakalan, logistic, halal industries, pangisdaan, agrikultura at pamumuhunan na may direktang ugnayan sa Bureau, Indonesia, Malaysia at mga growth corridor sa Mindanao. Hiniling din ni Chief Minister ang suporta ng MINDA upang mapabilis ang koordinasyon sa mga pambansang ahensya ng pamahalaan at kaugnay ng mahalagang pangangailangan tulad ng costume process, pagpapaunlad ng mga pantalan, logistic system, pagsunod sa mga pamantayan, quarantine protocols at mga mekanismo para sa mga pagpapadali ng pamumuhunan.
30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo 2026 at ika-20 sa buwan ng Julhazza 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR, Sir PB Jawaril at sa aming news head, Ms. Noronisa Mamintal Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas, magandang umaga Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Sa mga renewable facilities na parang, sige, magtayo kayo, bigyan namin kayo ng pera. Parang gano'n kasi yung pangako ron. So may mga contractual issues doon na mas mahirap wasakin kaysa doon po sa mga unang tatlo na pinag-usapan natin. Pero kan po, yung konsepto na yun, tama bang tayo ang magpasa nun? Di ba pwedeng i-delay ng konti yan? Pagka nakatayo na yung mga solar, saka na tayo mag-usap. Pwede rin yung maging ganun yung kalagayan. Pero kasi yung pong fit-all, international ho na naging gawain ng iba't ibang mga bansa rin para magtulak nung magtulak ko nung pagtatayo ng solar, lalo nung nakaraang dekada. Pero ngayon ata dahil medyo bumagsak naman yung presyo ng pagtatayo ng mga solar facilities, for example, I think mas maliit na at talagang dapat mawala na. Yung pong ganun. Kasi dati subsidy yan supposedly. Kasi nung nakaraang dekada, medyo mataas ho talaga yung pagtatayo ng solar, pero unfortunately, katulad na binabanggit nyo, may mga hindi nagtayo. Nung po mga pangako nila. Ibang usapan naman yun. Officially ba, stricken off the records na yung ng House yung speech ni Congressman Libiste nung isang araw? Initially po na strike off the record, pero nagka-motion for reconsideration po na i-retain na lang po yung ilang bahagi na talaga namang related sa yung tinatawag mong personal and collective privilege niya. Doon sa kanya pong reklamo nung nakaraan. Eto ho, Kong Terry, total, kayo ay bata pa rin na kongresista, si Lian Leviste, bata pa rin, si Barsaga, ang nagiging impression sa kanila o image nila, mga batang lumalaban sa katiwalian sa mga traditional politician. Kayo bilang isa sa mga lumalaban din sa katiwalian, ano bang tingin ninyo o damdamin ninyo para sa dalawang kasamahan ninyong bata na yon? Wala naman ako masyadong damdamin para sa kanila. No? Pero, malaya naman ho silang gawin po yung gusto nilang gawin sa Kongreso. Sila naman ho yung mapagpasya doon. Pero syempre, pagka naman ho may mga bangga o kaya talaga sobra doon sa kanilang pong gawi, tingin ko naman meron ng mechanism ho yung Kongreso, no? Para panagutin ho sila. Valid po ba yung mga points na nire-raise nila lagi dyan sa Kongreso? Well, siguro may mga isang pagkakataon, no? Valid. Yung pong mga... Isa lang? Ang sungit mo naman, isa lang? Doon sa mga narinig ko, baka naman may mga hindi ako narinig na